Okay. Amen. Salamat po sa ating Panginoon sa muling pagkakataon na kanyang binigay sa bawat isa sa atin upang muli pong mag-aral ng kanyang banal na salita. At salamat na sa araw na ito ay patuloy na nagkakaloob ang ating Panginoon ng pagpapala sa ating kaluluwa at hamon at kalakasan sa bawat isa sa atin. At salamat na napakabuti po ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At ngayon po ay bilang pasimula ay umawit po tayo dito po sa page 30, ipagdiwang ang ating gawain. Tayo po lahat. Inig ang pag-aawitan ang siyang narinig, kawal ng katotohanan ang siyang nananalig. Sa larawan ng digma, ang watawat ay pag-ibig, ayon makisabi. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay mayroon. Upo ng kalalakihan ang siyang nangunguna, sa lahat ng gawain nauukol sa iglesia at ang kababaihan. Ang siyang pangalawang ayun makisama. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay mayroon. Naturuan itatag ang kaharian ni Jesus, mga kawal ng samay pinikilan sa minubos, at nangupang lumaya kaluluwang minusabos, ayon makihamon. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay mayroon. Halina kayo at sama-sama ating awitan, ipagdiwang isigaw ang ating mga gawain. Makipaglabang matatag, matibay at mainit, si Kristo'y siyang sundin. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay mayroon. Amen. Purihin po ang ating Panginoon sa napakagandang mensahe ng awitin na yan. At ngayon po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin sa panguna po ni Sister Ivy. Tayo po ay dumalangin sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na maibigin at makapangyarihan sa lahat. Kami po'y lubusan nagpapasalamat, Ama, na sa araw na ito, muli ka namin madakila sa pamamagitan ng muling pakikinig at pag-aaral ng mga mensahe na mula sa inyo, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na ito na ipinagkaloob nyo. Kami po ay humihingi na papakababa sa inyong harapan ng tulong ninyo at gabay ninyo, lalo na sa mangunguna ng mensahe sa amin sa hapong ito. Kayo po, Panginoon, ang pumatnubay sa Kanya. Pahiran niyo po ng langis ang Kanyang bibig. Kayo po ang magpala sa Kanya. At may paabot niya po sa kaibuturan ng aming puso ang kaloob-looban ng aming kaluluwa upang sa gano'n namin pong makita ang aming kalalagayan at gano'n pa mahamon kami at mapalakas pa po ang aming buhay spiritual. Gano'n din po sa maaabot ng aming online live streaming na ito, Panginoon. Kayo rin po ang tumulong sa bawat pakikinig
Alam namin na may mga kanya-kanya po silang mga pangangailangan sa inyo sa kanilang buhay spiritual. Kung kaya kayo rin po ang maganda at kayo rin po ang maging gabay nila at may parating po ninyo sa bawat tao na maaabot nitong online live streaming na ito ang inyong mensahe sa bawat isa. Kayo po ang magpala sa amin hanggang sa matapos ang serbisyo at ganoon din po sa mga maghahandog ng kanilang mga awitin para sa inyo, Panginoon. Pinagtatagubilin namin ang lahat sa kataas-taasang pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. Ngayon po ay makakarinig po tayo ng isa pong patotoo galing po sa ating kapatid na si Brother Anton. Maraming salamat po sa Panginoon dahil nandito po ako sa pagsama ko wala po ako sa ibang lugar. At nagpapasalamat din po ako dahil nakagkaroon po ang katotohanan sa iglesia nito na noon ay ako ay kasalanan at ngayon ay nagbago na. Dati kasi ako ay isang iglesia Adventista. Pero hindi po ako nabago. Madami na rin po akong pinagdaanan pero wala pa rin. Dati akong siguro nasa akin na siguro yung mga bisyo siguro po. Nabago po ako ng iglesia po nito. Dito ko po na nabulay-bulay ang salita ng Diyos sa Biblia ko po. Dito ko rin na kita ang katotohanan. Ganun din po ang ating pamilya na dati po ay sila ay Katoliko. Pero ngayon yung ako ay nag-umpisa na mag-aral dito sa iglesia ko ay may kaya po silang lahat. Maraming salamat po sa Panginoon dahil pinagbabayan niya po kami at pinakita niya sa amin ang katotohanan. Yun lang po ang ating patuturo sa araw na ito. Amen. Amen. Salamat po sa ating Panginoon sa isang mapagpalang patotoo na yan. At ngayon po ay makakarinig po tayo ng isang awitin na ipaghahandog po sa atin ng ating mga kapatid para po sa ating Panginoon. I had my bad days, and then I lived to fly. I had my sad days, and then a weary mind. But when I look above and things around, all of my good days, I can't complain.
world could be. He's so good to me. His Spirit comes to me and gives me victory. God is so good to me. I can't complain. Sometimes these clouds hang low, and I'd like to see them go. Then I ask a question, Lord, why there's so much pain? But He knows what's best for me. Although I cannot see, God is so good to me. I can't complain. God is so good to me. Yes, He's so good to me. More than this world could be. He's so good to me. His Spirit comes to me and gives me victory. God is so good to me. I can't complain. Amen. Maraming pong salamat sa ating Panginoon sa napakagandang mensahe ng awitin at alam natin na napakabuti po ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin at tunay na wala po siyang pagkukulang at salamat na sa bawat araw ay pinapadama niya ang nagumapaw na pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kaya pinupuri po natin ang ating Panginoon sa kanyang kadakilaan sa ating buhay. At ngayon po ay ihanda po natin ang ating puso't isipan sa pakikinig po ng salita ng ating Panginoon na ipagkakaloob po ng ating kapatid na si Sister Lovely. Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid at salamat sa Panginoon na tayo po ay nagpapatuloy sa ating serbisyo. At nandito pa rin ang ating mga kapatid. Salamat na binibigyan niya tayo ng pagkakataon na patuloy po tayong mag-aral ng kanyang mga salita. At ngayon po ay basahin po natin ang ating teksto na gagamitin sa ating pag-aaral dito po sa Matthew chapter 7 verse 21 and 22. Basahin po natin ang salit-salita mga kapatid. At tumayo po kayo lahat. Matthew chapter 7. Verse 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nga nagsipagkulang kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng mga maraming makapangyarihan. Langit tayo. Panginoong Diyos na butihin, muli po kami napasalamat sa oras na ito, Panginoon, sa aming pong muling pag-aaral ng iyong mga salita. Kayo po, Panginoon, ang aming nilalapitan. Hinihingan, Panginoon, ang tulong na muli ay kayo po ang patuloy na gumabay sa amin. Nawa ang Banal na Espiritu Santo ang muling gumawa, Panginoon, sa bawat puso ng kikinig sa oras na ito. Kung sino pa po ang nangangailangan ng kaligtasan, kayo po ang siyang hindi po, Panginoon. Bigay po ng conviction, kagabaan ng loob, Panginoon, upang kayo'y kanilang lapitan at pagdating
sa araw na ito. Tulungan niyo rin, Panginoon, ang bawat isa na sa aming pag-aaral ay lalo pa po kaming mapatibay sa aming pananampalataya. At ang inyong lingkod, Panginoon, ay kayo po, Panginoon, ang siyang magbigay rin po ng inspirasyon. Alam namin, Panginoon, na ang iyong mga salita, Panginoon, ay mahalaga na amin pong may pahayag, may palang pang malaman, Panginoon, ng bawat tao, pang sila rin ay makapanampalataya, Panginoon, sa inyo. Ang lahat po ng ito, ay amin pong samot hiling sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. Amen. Dito po sa ating pag-aaral, ang pamagat po ay God's will is to make heaven our home. At kung tatanungin po natin ng bawat isa, sinong nagnanais na to make heaven his or her home, will say amen. So, should be our greatest desire na nawa ang bawat tao, yun ang pakanaisin nila sa kanilang buhay. Habang sila ay nandito sa mundong ito, sapagkat alam natin na ang buhay ng tao sa mundong ito ay lilipas din. At mayroong pupuntahan ang bawat tao kung siya ay lilisan sa mundong ito. And the most wonderful place at wala nang iba ay ang langit. Diba? Walang may kukumpara yan sa mundong ito kahit ikaw na yung pinakamayaman na nakatira sa pinakamagandang lugar. Alam natin na hindi yan may tutumbas sa langit na inihanda ng ating Panginoon para sa mga tapat na naglingkod o naglilingkod sa Kanya. Sa panahon natin ngayon, many people are doing many different things in the name of religion. Karamihan, marami silang ginagawa in terms of good works. So, nandiyan ang charity, may mga foundation na naipapatayo, hindi po ba? Mga outreach to help those who are in need. And these good things, alam naman po natin ay mahalaga rin sa panahon natin ngayon, but it's not the proper way to or step to make heaven our home. At alam po natin na dito sa ating binasa, maliwanag na nakita natin kung ano yung nais iparating ng ating Panginoon na nagsasabi, hindi ang bawat nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. At ano pa yung binahilan ng mga tao, sabi sa verse 22, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo, sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. So ang lahat ng maaring isumbat ng tao sa harap ng Panginoon na mga bagay na ginawa nila sa pangalan ng ating Panginoon ay hindi katanggap-tanggap o maaring hindi yon ang kaparaanan upang sila ay makapasok sa langit. Dahil alam natin na ginawa man nila ang mga bagay na yon, mayroong bagay na sila ay nagkulang. May pagkukulang pa rin sila sa harap ng ating Panginoon. At yung pagkukulang na yun ay yung pinaka mahalagang bagay na dapat ginawa nila sa buhay nila nung nandito pa sila sa lupa. They have done so many things in the name of God, pero nakaligtaan nilang gawin yung mga pinaka-importante. Ibig sabihin, they failed to do the whole will of God. Sa Matthew 23, verse 23, meron pong sinabi ang Panginoon dito sa versikulong ito, Saba ninyo mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagpaimbabaw sapagkat nagbibigay kayo ng sa hikapo ng erbe buena at ng anis at ng kumino
at inyong pinabayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan, na dili iba't ang katarungan, ang pagkahabag, ang pananampalataya, datapwat dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang di gawin yaong iba. Magagandang bagay yung ginawa, di ba, ng mga eskriba, mga fariseyo. Sila'y nagbibigay ng tithes, nag-aalay sila ng herba buena, di ba? Yan kasi yung ceremonial noon, di ba, ng mga Israelita, kung sila ay sumasamba sa ating Panginoon. Ngunit, sabi ng ating Panginoon, pinabayaan nila ang mas mahalagang bagay. Yan. So, maraming tao ngayon ang nagnanais na makarating sa langit o maglingkod sa ating Panginoon, pero hindi naman nila ginagawa talaga yung nais ng Panginoon. Hindi nila hinahanap ng lubusan sa kanilang buhay yung tinuro ng ating Panginoon sa kanila. Kaya dito, kailangan nating makita at unawain kung ano yung salita ng ating Panginoon. Hindi yung kung ano yung nabasa natin, kung ano yung narinig natin. At kung nagustuhan nating sundin, yun lang ang susundin natin. At kung ayaw natin sumunod, hindi na tayo susunod. Kaya hindi po yun ang nais ng ating Panginoon. At sabi nga sa Matthew 15 verse 8, kaya nga po nakakalungkot na minsan, di ba, may mga naanyayahan, naiimbitahan para sa mga serbisyo na dumalo. Pero sa susunod, hindi na sila bumabalik. Dahil, syempre ang tao may pagpili, hindi po ba? Kapag ayaw nila yung napakinggan nila, ayaw na nilang bumalik. Ngunit alam nila sa kanilang sarili na yun ay totoo, dahil yun ay salita ng ating Panginoon. At dito sa 15 verse 8, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Some people honor the Lord with their lips. Hindi ba marami tayong naririnig? They say, praise God, hallelujah, I love the Lord, di ba? They honor the Lord with their lips. Pero ano sabi? Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Kaya may sumbat ang ating Panginoon. Makikita po natin na ang Panginoon, makikita niya po ang bawat puso ng bawat tao. Kaya alam natin na to give honor to God, kailangan natin gawin kung ano yung kalooban niya. They honor Him with their lips but their lives, diba, do not show what they really say. Sa salita lang sila pero kanilang pamumuhay ay hindi naman naipapakita yung kanilang sinasabi. So we are not trying to be critical, diba? Hindi naman po tayo nag-criticize. But we are just being true and honest sa lahat po ng tao. Dahil yun ang sabi ng ating Panginoon. Maganda na magpasalamat sa Panginoon. We have to express, diba, our gratitude. Pero mas importante pa rin yung galing sa puso. At sa ating pamumuhay. At dahil dyan, alam natin na kung talagang binibigyan natin ng kaluguran ang ating Panginoon, yan ay sa pamamagitan din ng ating buhay. So, fulfilling the will of the Father is what it's going to take for us to heaven. Kaya napakahalaga, una sa lahat, sa mga nakikinig po sa mga preachings ng The Church of God, mga nakakarinig na rin po sa mga mensahe ng mga ministro, palagi po nating sinasabi, we always emphasize yung kaligtasan. Dito ba? Hindi po natin pwedeng kaligtaan na ibahagi, ipangaral ang tungkol sa
kaligtasan dahil yan ang kalooban ng Panginoon. It is God's will for all to be saved. Kaya dito sa Acts chapter 4 verse 12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. We must be saved. And there's only one way. Sabi nga, walang ibang pangalan sa silong ng langit, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. He is the only way to make heaven our home. Para tayo makarating sa langit, kaya sabi ng Panginoon, di ba, I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father but by me. Totoo po yan. Siya ang nagbigay ng kaparaanan upang ang tao ay maligtas mula sa kasalanan. Dahil ito yung first step na gagawin ng tao para siya ay magkaroon ng assurance, katiyakan na papunta siya sa langit. Yan po. At sa kaparaanan na yan, ang sabi ng Panginoon, if we confess ano yung kondisyon upang maligtas ang tao, kailangan niyang magsisi. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Kahit na, sabi nga sins in general, di ba? Kahit na gaano pa kasama yung kasalanan na yan, no matter how bad that sin is, nandiyan ang Panginoon na handang magpatawad. At He is faithful to cleanse us from all unrighteousness. Kaya walang kabuluhan kasi yung tao kung minsan sasabihin niya sa kanyang sarili o ilalagay rin ng dyablo pag narinig niya yung ebanghelyo ng kaligtasan at kailangan niyang at yung kaparaanan ng pagsisisi, siyempre ilalagay ng dyablo sa isip niya na hindi ka na maaari patawarin ng Diyos kasi ang sama-sama ng ginawa mo. Di ba alam naman po natin yung mga masamang bagay na nagaganap sa ating mundo. Kasi nga, pasama ng pasama ang sanglibutan. Pero kung tapat naman ang tao na nais niyang magsisi sa harap ng Panginoon, andiyan ang Panginoon na handa siyang patawarin. At hindi lamang yon, aalisin siya sa buhay na makasalanan. Walang maidudulot na kabutihan ang kasalanan sa buhay ng tao. Kaya nandiyan ang Panginoon na handang iahon ka, di ba? Mula sa kinalulugnukan mong kasalanan. Kahit sino ka man, basta handa kang magpakababa sa ating Panginoon. Sabi nga sa Psalms 40 verse 3, He hath put a new song in my mouth, even praise unto God. Kaya sa kaligtasan, mayroong pagbabago sa iyong buhay. At meron ka na rin dapat gawin. Sabi nga, work out your own salvation. Kailangan mong pagnasain na lalo pang maging malapit sa Panginoon. Dahil nais mo pang malaman ang kalooban ng Panginoon, nais mong sumunod ng lubusan sa Kanya. And God has requirements. Ang Kanyang mga salita, yan ang kailangang sundin ng bawat isa. At sabi nga doon sa binasa ko, a new song. Mayroong ilalagay ang Panginoon sa ating bibig na panibagong awit. Ibig sabihin, ang pagsunod sa Panginoon, yan ay magbibigay sa iyo ng kagalakan. Hindi yung porke tumanggap ka sa Panginoon ay magkakaroon ka ng miserableng buhay. Hindi po yun. Kundi, isang buhay na hindi mo makikita sa sanglibutan ito hanggat hindi mo nakilala ang ating Panginoon. Sa Proverbs 13 verse 15, the way of a transgressor is hard. Napakahirap na mamuhay sa kasalanan. Hindi ba
sabi nga nila sa isang preaching, ano bang mas madali? Yung sumunod o yung lumabag sa utos? Di ba mas ano yun, mabigat sa damdamin na may dala-dala kang guilt, di ba? Na tinatago. Dala-dala mo yan na halos hindi ka pang makatulog. At nagbibigay pa sa'yo ng stress, hindi ba? May narinig nga ako, silent killer din daw yung stress. Kaya kung hindi mo yan ipaalis sa Panginoon, yan ang papatay sa'yo. Kasi maraming dinudulog pala ang stress na sa katawan ng tao. Kaya, salamat sa Panginoon dahil nandyan siya na handa kang tulungan. It is His will that all shall be saved, maligtas. And nais rin ng Panginoon na lahat tayo ay makaalam ng katotohanan. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, na siya may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. The truth shall make you free. Yan po ang sabi ng Panginoon. And He wants us to come to the knowledge of truth. Ang katotohanan ay ang salita ng ating Panginoon. Hindi man natin malaman lahat at all at once ang salita ng Panginoon. Ngunit kung willing tayo na sumunod at gawin kung ano po yung mga nalaman natin sa salita ng ating Panginoon, ay patuloy po tayo na magiging malapit sa ating Panginoon. Nais niya na tayo maging malapit sa Kanya sa pagsunod po sa Kanyang kalooban. Alam natin na ang pagsunod sa ating Panginoon, yan ay makakabuti sa bawat isa. Wala po tayong pagsisisihan. Diba? Ang tanging pagsisisihan lamang ng tao o ng isang Kristiyano ay yung sana noon pa niya tinanggap ang ating Panginoon. Mas maaga pa sana niyang tinanggap ang ating Panginoon. Pero mabuti na rin, di ba? Na kahit mayroong kaisipang ganyan, pero alam natin na napakabuti ng Panginoon. And bilang panghuli, the will of God is dito sa Titus chapter 2:11 and 12. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao na natuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan, sa mga kahalayan ng sanglibutan ay marapat mabuhay tayo, may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. We have to deny something. In order for us to make heaven our home, kailangan mong talikuran ang mga bagay na tulad ng mga ito, ungodliness. Mga bagay na alam natin na hindi kalooban ng Panginoon. Alam natin na tuturuan niya tayo kung paano mamuhay sa mundo ito. Hindi naman niya tayo pababayaan. Huwag natin isipin mahirap, hindi ko kaya. Kung sa sarili natin, talagang hindi natin kakayanin. Pero sa tulong ng Panginoon, with His grace is sufficient. Sapat ang biyaya ng Panginoon para tayo makapanatili sa Kanya habang tayo nandito sa mundo. During our sa ating paglalakbay, during our journey in this world, tayo naglalakbay lamang, dumadaan lamang tayo. May mga temptations na ating mararanasan. And every time na tayo naharap sa mga temptation na yan, we have to make a choice. Kaya kailangan lalo tayong maging malapit sa Panginoon upang mas makita natin, mas maramdaman natin yung gabay ng banal na Espiritu Santo. Kasi kung tayo yung lalayo o
o magiging matigas ng ating ulo sa ating Panginoon, di na natin pinapakinggan ang tinig ng Holy Spirit, doon na tayo babagsak. Kaya kailangan pa rin maging matatag tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa panalangin, sa pagtitipon, huwag nating pabayaan. Sabi nga nila, di ba, kung sino yung mga nandito, sila rin yung makakasama natin, di ba? Dun sa kabilang buhay, sa langit. Kaya huwag tayong magsawa kung sabihin natin, kami-kami na lang, lalo na konti lang kami, di ba? Pero, hayaan mo na yung bilang. Importante, malinis ang puso ng bawat isa na alam natin na nagnanais rin na tumutulong din sa atin para tayo maging matagumpay. Diba? At alam ko na mga kapatid rin, pinapanalangin niya rin tayo araw at gabi. Hindi tayo nawawala sa kanilang panalangin. Tayo rin mismo ang magtutulungan. Hindi po natin naasahan ang sanglibutan, di ba? Na tayo ay tulungan sa ating pakikipagbaka sa mundong ito. Kaya marami po tayong mga nakita na naging karanasan. Sabi nga yung early morning church, huwag po natin titignan yung mga tumalikod o bumagsak, diba? Sa kanilang pananampalataya. Ang tignan natin yung nagtagumpay upang tayo ay mahamon. Kaya dito, ang Panginoon ibinigay niya ang lahat. Hindi siya nagkulang sa atin. Ang nais natin, pagharap natin sa Panginoon, marinig natin. Ayaw natin yung sabihin ng Panginoon, lumayo ka o umalis ka, hindi kita nakikilala. Hindi ba napakasakit nun? Pagdating ng araw, alam mo, naglilingkod ka sa Kanya o kasama, dumadalo ka, tapos pagdating ng araw ay sabihin niya, hindi kita nakikilala. Kasi hindi mo ginanap ng lubusan yung kalooban ng Panginoon. Kundi ang nais natin na sabihin niya, well done, thou good and faithful servant. Yun ang nais nating marinig. Kaya habang nandito po tayo, na nabubuhay hanggang ngayon, pakanaisin po natin na tayo ay mapupunta sa langit at hindi lang tayo, kundi maging ang mahal natin sa buhay. Kaya tayo ang gagamitin ng Panginoon para ang ating mga mahal sa buhay din ay makilala sa Kanya. Yun po yung ating pag-aralan. Tayo po ay tumayo. At hingin po natin ang panalangin kay Sister Ivy. Tayo pong lahat ay manalangin. Maraming Diyos na kapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat sa hapon na ito na pinagkaroon mo sa amin. Salamat kami na pag-aaral rin mo sa salita, Panginoon. Salamat sa gabay ng inyong Espiritu sa kalagitnaan ng bawat isa, sa bawat mga kapatid, Panginoon, na nakinig ng taimtim, na ipasok sa aming mga puso't isipan, Panginoon, amin itong ganapin, Panginoon. Salamat na pinalalahanan niyo muli kami na ang kalagahan ng aming buhay ay paglingkod sa inyo, Panginoon. Sundin ang inyong mga kalooban, Panginoon. Gawin ito ng nasa puso namin, Panginoon. Hindi na lang bilang isang nakasanayan na, kundi ang itong ginagawa upang maibigay ang kaluguran sa inyo, Panginoon. Dahil iniibig niyo kami at alam namin, Panginoon, na hindi kayo nagkulang, lahat pinagkakaloob niyo sa amin. Kaya patuloy kaming humihiling, Panginoon, ng tulong at paggabay niyo, proteksyon niyo, Panginoon, sa bawat isa. Lalo na ngayon na kami maghihiwa-hiwalay muli at tatahakin ang mga kanya-kanyang mga landasin. Panginoon, kayong tumulong sa amin. Gabayan niyo kami na mapaglingkod namin ang aming mga buhay. Nawa maging malakas ang aming mga loob, Panginoon. Kami maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. At lahat ng aming magiging mga paggawa ay maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Kaya salamat sa paalala, Panginoon. Salamat sa inyong mga salita. At ang aming puso ay lubos-lubos na nagagalak sa aming mga
napakinggan, Panginoon. At ang pagpapalang ito ay aming babaunin sa aming pag-iwalay sa lahat ng mga kapatid na naririto ay ingatan niyo din po sa kanilang mga babuwi, sa mga patutunguhan, upang kami lahat sa darating na mga araw pa na ipagkakaloob niyo ay muling magkikita-kita at sama-samang pupuri at sasamba sa inyong Panginoon. Salamat sa inyong alipin, sa pagbasbas niyo sa kanyang Panginoon na ibahagi ang inyong mensahe. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen.